Sama-sama tayong magiging Saksi! Pagliko ng tricycle na yan sa May Kawayan, Bulacan, nakasalubong ito ang isang motorsiklong may dalawang sakay. Binaril ang gunman ng tricycle driver na dead on the spot. Sa patuloy na investigasyon sa pagpatay, inaalam kung may kinalaman ang pagkakakulong ng tricycle driver noong 2014 dahil sa iligal na droga. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima. Igan arestado sa entrapment operation ang isang lalaking nakikipagsabwatan umano sa mga delivery rider para palitan ng peke ang lehitimong credit card. Ang mga credit card na nakukuha ng suspect, ginagamit umano niya sa mga iligal na transaksyon para kumita. Saksi, si June Veneracion. Matapos ang isang linggong surveillance, bumagsak sa mga operatiba ng NBI Cybercrime Division ang lalaking isinasangkot sa modus na credit card switching. Ang target, nakuha na pa sa surveillance video na ito ng NBI. Yun, labot na. Siya ang lalaking nakasando at short sa video. Lingid sa kanyang kaalaman, ang rider palang kausap niya. Kasangga na ng NBI para siya'y madakip. February 15 nang ikasaang entrapment operation sa Parañaque City. Nakuha sa suspect ang mga credit card at mga peking ID. Lumabas sa investigasyon ng NBI na nangongontrata raw ang suspect ng mga rider na nagdi-deliver ng credit card. Kukunin niya ang mga credit card sa rider, tapos mabilisang magpapagawa ng peke gamit ang mga detalye na nasa orihinal. Ang mga peking credit card ang ipapadeliver sa rider, tapos itatabi ang totoo. Kapag na-activate na ang credit card, gagamitin na ito ng suspect para makabili ng mga gadget na kanya ring ibebenta. Bale, yung sindikato, kakausapin po nila yung courier, tatanungin kung meron ba kayong for delivery na credit card. Kung meron, bigay mo muna sa akin. Papalitan po nila to ng peke na nakakopya na yung detalye ng credit card doon. Yun po yung papadalan. Umamin ng suspect sa krimen. 2018 pa raw niya ito ginagawa. Depende po kung magkano po yung makikitain nila doon. Lumalabas pa sa investigasyon ng NBI na kasama dati sa malaking grupo ang suspect, pero nagkawatak-watak sila at nagkanya-kanya. Inaalam pa ngayon ng NBI kung kanino nagpapagawa ng mga peking credit card ang suspect. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998. Ang bayarin mo sa bahay. Pinayuhan ng NBI ang mga applicant na personal na lang kunin ang kanilang credit card imbis na ipa-deliver. Bilang mga cardholders, gupitin po natin yung credit card na tatapon natin dun sa EMV. So pag dinupit nyo lang po kasi sa gitna yan, magagamit pa yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Isang babaeng senior citizen ang namatay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Batangas City. Sa Las Piñas naman, hindi bababa sa 30 bahay ang natupok. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa kalsada pa lang kita na ang makapal at maitim na usok at ang naglalagablab na apoy mula sa likuran ng pader. Nilalamon na pala ng apoy ang mga bahay sa Maligaya Compound sa Barangay Pilar sa Las Piñas. Isa sa mga nasunugan ang mag-asawang MJ at Mika. Naiyak na lang si Mika na 2 buwang buntis pa naman sa kanilang sinapit. Wala po kaming naisalba kahit yung mga birth certificate. Wala po talaga eh. In just once na, parang sakit. Mas okay pa talaga na manakawan kaysa masunugan. Isang residente ang nagtamo ng paso sa kamay at braso nang pilitin niyang pasukin ang nasusunog na bahay. Baka kumakuha pa yung mga ibang importanteng gamit eh. Agad na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog dahil bukod sa dikit-dikit ang mga bahay rito, ang mga materyales ay madali rin daw magbaga at masunog. Kailangan po na mas marami po tayong supply ng water, most especially po ang ating fire scene ay ang involved sa ating fire incident ay informal settlers family. Habang abala ang mga bumbero sa pag-apulan ng sunog, nagkukumahog din ang mga residente. Ang hirap ng ginaabot namin dito, sobra. Ito, tubig na to, sa ilat ito lahat galing. Alas ng biro wala sa amin pumasok dito. Ina-assure ko naman po na ginagawa natin ang lahat para hindi na lumaki at hindi na kumalat yung ating apoy. Hindi bababa sa 30 bahay ang natupok.
at tinatayang halos 800,000 piso ang halaga ng pinsala. It could be in appliances or yung ating mga saksakan po, maybe due to loose connections or nagkaroon ng arcing or spark dun sa ating mga electrical connections. Ginising naman ng maitim at makapal na usok ang mga residente ng Barangay Calicanto, Batangas City bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Sinusubukang maapula ng mga taga-barangay ang naglalagablab na apoy habang naghihintay ng responde ng mga bumbero. Ang masaklap, nasawi ang 73 anyos na si Ludovina Espiritu. Ayon sa otoridad, posible umunong nadulas siya sa hagdan ng tangkaing makalabas sa nasusunog na bahay. Mag-isa lang na nakatira sa bahay ang biktima. Isa sa tinitinang dahilan ng sunog ang naiwang nakasinding kandila sa mini altar ng biktima. Nadamay rin sa sunog ang katabi nitong abandonadong bahay. Hindi pa man pumapasok ang Fire Prevention Month pero kaliwat kanan na ang sunog. Payo ng BFP para makaiwas sa sunog, ugaliin tanggalin ang mga nakasaksak na appliances kung aalis ng bahay. Iwasan ang overloading sa mga power outlets. Huwag itabi ang mga nakasinding kandila sa maaaring pagsimulan ng apoy. Huwag iwanan ang mga niluluto. Ilayo ang mga posporo o lighter sa lugar na abot ng mga bata. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nanawagan ang Task Force El Nino sa publiko na itigil muna ang paggamit ng mga inflatable pool para makatipid sa tubig. At sa gitna na rin yan ng umiiral na tagtuyot dahil sa El Nino. Saksi, si Ian Cruz. Pumalo ng hanggang 42 degrees Celsius ang damang init sa Cotabato City kahapon base sa tala ng Pag-asa. Halos ganyan din ang tinatayang heat index sa Calapan City, Oriental Mindoro bukas. Sa Matag-Ob, Leyte, isang magsasakang namatay dahil sa hinihinalang heat stroke. Sinabi ng isang kapitbahay ng mga biktima, matindi ang sikat ng araw nang bumagsak ang magsasaka. Sa pagsusuri ng Municipal Health Office, lumalabas sa inatake sa puso ang biktima dahil sa matinding init. Ngayong umiinit ang panahon, isa sa mga naglalabasan ang mga inflatable pool kung saan nag-i-enjoy na, nakakapagpalamig pa ang mga bata. Di na nga naman kailangang lumayo, may instant swimming activity na nang di umaalis ng bahay. Pero ang Task Force El Nino hinihiling na itigil muna ang paggamit ng inflatable pools para makatipid sa tubig ngayong umiira ng tagtuyot dulot ng El Nino. Imbes na magbabad sa inflatable pool, dalasan na lang daw ang pag-inom ng tubig para guminhawa ang pakiramdam. Dapat po we should do our share, our part. Magsa-start sa gobyerno pero hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan para po maibsan po ang impact ng El Nino. Ano yun? Behavioral change. In our own little way, tumulong po tayo para sama-sama po nating maalpasan o malampasan yung banta ng El Nino. Pero tila matabang ang panlasa ng ibang bata sa hiling na ito ng Task Force. Hindi po. Bakit? Kasi wala naman po magsiswimmingan yung iba kasi yung iba po malayo sa may mga resort pong ganun. O kaya sa ilog. Hindi po. Bakit? Kasi sa ano po, masarap mag-swimming. Yung swimming. Isa pa sa nais ng Task Force, huwag nang magbabad sa paliligo para makatipid sa tubig. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Milyon-milyong piso na ang ginagastos ng gobyerno sa pangalaga sa mga dayuhang nahuli sa scam hub sa Pasay noong 2023. Mayit 40 sa kanila ipinadeport kanina. Saksi si Salima Refran. Pinagsuot ng t-shirt na may tatak na PAOK deportee at ginapos ang kamay gamit ang cable ties ang 44 na illegal pogo workers na dineport. 43 ang babalik sa China habang isa sa Vietnam. Kasama sila sa mga nahuli sa sinalakay na scam hub na may prostitution den at torture chamber sa Pasay. Dineport sila matapos ideklarang undesirable aliens dahil walang kaukulang visa at permits para manatili at magtrabaho sa bansa. Kanya-kanyang gimmick para maiwan sila. Yung iba naman talagang magwawala kahit nasa airport na. Ay na-avoid lang natin yung may mangyaring hindi maganda. Like yung gumawa pa sila ng ibang bagay na makakasama doon sa deportation na ginagawa natin. Bago ang batch kanina, mahigit 200 na ang na-deport.
May ibang mananatili pa sa bansa para sa mga hinaharap na kasong paglabag sa anti-cybercrime law, sex trafficking, fraud at iba pang krimen. Milyon-milyon na raw ang nagagastos ng bansa para sa pangangalaga sa kanila. Malaki na yung ginagastos ng gobyerno rito. 4 months, nasa 35 siguro ang gagastos, 35 million. Ayaw natin magkaroon ng humanitarian crisis. So whatever they need, pag kailangan pakainin natin sila rito, kailangan bigyan natin ng tamang alaga. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, inyong saksi. Handa ang Philippine National Police na magbigay ng seguridad sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod po yan ang sinabi ni Quiboloy sa isang audio recording na nagtatago na siya dahil sa mga death threat at patong sa ulo. Sagot ng PNP, wala silang natatanggap na impormasyon kaugnay nito. Pinabulaanan din nila mga paratang ni Quiboloy na may sabwatan umano ang puwersa ng gobyerno laban sa kanya. Handa rin daw silang tumulong sakaling humingi ng assistance ang Kamara o ang Senado sa pagsilbi ng sabpina laban kay Quiboloy. Dineklara ng COMELEC na winning bidder ang Miro system para sa 2025 midterm elections. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kung walang aberya, ito na ang automated counting machine na gagamitin ng Pilipinas sa darating na 2025 national and local elections. Sa isang resolusyon, idineklara ng COMELEC na winning bidder ang joint venture na kinabibilangan ng Miro Systems ng South Korea. Kapalit ng halos 18 bilyong pisong bayad ng gobyerno, may git 100,000 automated counting machines ang kanilang ipaparenta. Sakop na rin ang proyektong full automation system with transparency audit count o fast track, ang mga ballot box, consolidation and canvassing system server, laptop at printer, pati ang ballot printing, ballot paper at ballot verification. Unanimous po kami. Inadapt namin yung recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee. Ayon sa COMELEC Chairman, kasama sa niresolba bago ibigay ang proyekto sa Miro Systems ay ang mga kwestiyon sa performance ng mga makina nito sa eleksyon sa Congo at Iraq. Matatanda ang sinabi ng grupong Democracy Watch na nababahala sila sa umunoy pagpalya ng Miro technology sa 70% ng voting stations sa Iraq. Meron din umanong breakdown at technical error sa 45% ng makina sa Congo na naging sanhi raw ng pagkakaantala sa botohan doon. Itinangginaya ng Miro sabay giit na pasado sa international standards ang kanilang mga electoral system. Sabi ng COMELEC, tinalakay ito sa rekomendasyon ng Special Bids and Awards Committee. Nakatanggap sila ng certification mula po dito sa mga election entities ng mga nabanggit na bansa at nagsasabi yung mga pinuno po ng election management bodies na ito na naging maayos yung kanilang halalang contrary po doon sa mga nai-report. Nakatipid daw ng 800 million pesos ang COMELEC sa bid ng Miro Systems. Naibigay din daw ng Miro ang mga hiling ng COMELEC para ma-customize ang mga makina. Kabilang dyan ang mabilis na pagpasok ng balota sa machine, ang pag-display sa screen ng summary ng mga boto, at pagkakaroon ng takip sa gilid ng screen para hindi masilip ng ibang tao, at ang paghiwalay ng lalagyan ng resibo ng balota. May makina din daw ang Miro Systems na touchscreen kung kakailanganin. Ang pinaka-importanting feature po nito ay magtatransmit po sa lahat ng iba't ibang entities ang makina. Wala na po tayo ngayon tinatawag na transparency server. Mula po sa machine, sa presinto, transmit na kaagad sa KBP, majority party, minority party, sa Citizens Arm, NAMPREL at saka PPCRB, nakasend to all. Kasunod ng pagpili sa Miro ang negosasyon ng kanilang kontrata. Pag nagkapirmahan, tsaka lang sisimulan ang paggawa ng mga automated counting machine sa South Korea. Pero dahil hindi lang daw sa mga makina nakasalalay ang kaayusan ng eleksyon, tututukan din ng COMELEC ang iba pang mga issue gaya ng vote buying, pananakot sa mga botante at iba pang irregularidad. Nagpasalamat naman ang Miro Systems sa COMELEC at sa Special Bids and Awards Committee na suburi sa kanilang kakayanan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.